Naranasan mo na ba yung Lunes ng umaga? Yung paggising mo parang may bigat sa dibdib mo. Hindi naman sa ayaw mo sa trabaho mo. Pero grabe yung pressure, no? Oo. Yung pressure na kailangan mong lampasan yung nagawa mo dati, kailangan bago kang maipakita. Parang lagi may invisible scorecard na kailangan mong punan. Tama. At dyan madalas nagsisimula yung problema based sa mga source na pinag-usapan natin. Oo, Kasi karamihan pala sa atin, hindi bumabagsak dahil kulang sa pangarap. hindi dahil doon. Hindi. Bumagsak tayo kasi, napagkakamalan natin yung konting momentum bilang tunay na maturity. Yun. Akala natin dahil lang napapansin na tayo, handa na tayo for something bigger. Eksakto. Kaya para sa ating pag-usap ngayon, susuriin natin tong isang ideya na medyo kontrakultura. Na ang tunay na layunin ng bawat calling, trabaho man yan o ministeryo, ay hindi yung achievements, kundi yung simpleng kakayahang manatiling tapat hanggang sa huli. Aalamin natin kung ano ba talaga yung magtapos ng maayos. You know what's fascinating here? Hindi naman natin kasalanan na ganyan tayong mag-isip. Buong kultura natin, sa opisina, sa social media at oo, kahit sa simbahan, hinuhubog tayong mag-focus sa bilis at sa mga nakikitang resulta. Pinapalakpakan natin yung mga overnight success, yung mga quick wins. Oo, laging ganon. Pero ito yung tanong na laging naiiwan at ito yung puso ng mga source natin. Ang pundasyon ba ng buhay natin, yung character, yung mental health, yung spiritual life, kaya bang suportahan yung bigat ng tagumpay na hinahabol natin? At madalas, parang hindi. Madalas hindi. At yan ang pinanggagalingan ng burnout, ng mga biglaang pag-resign, ng mga organisasyong maganda sa labas pero, alam mo yun, unti-unti nang nabubulok sa loob. Yan yung konsepto sa source na tinawag nilang starting strong, finishing empty. Ang ganda ng simula, 'di ba? Grand launch, puno ng energy, pero pagdating sa gitna, parang naubusan ng gasolina. Nauubos. Bakit kaya? Sabi sa source, madalas daw kasi nauuna yung galing kaysa sa pagkatao. O kaya dumarating yung malaking oportunidad bago pa man tayo hinog para doon. Yon, competence before character. Eksakto. At dyan pumapasok yung isang aral na paulit-ulit sa banal na kasulatan. Ang pinakamataas pala na sukat ng kahandaan, hindi kung gaano kakabilis o kasikat, kundi yung tinatawag na faithful endurance. Faithful endurance? Matatag na paninindigan ng may katapatan. May isang linyang binitawan sa source na talagang tumatak sa akin. Sabi, ang resulta ay sa Diyos, ang pagsunod ay sa atin. Sa Ingles, outcomes belong to God, obedience belongs to us. Teka. Linawin natin yan. Kasi baka may mag-isip na parang excuse to para maging tamad. Parang sinasabi na, okay lang kahit walang mangyari, basta sumusunod ako. Ganun ba yun? Magandang punto yan at hindi talaga. Hindi ito pagpapababa ng ambisyon. Ito ay paglilinis ng ambisyon. Tinatanggal nito yung lason, yung toxicity. Okay. Pinapalaya ka nito mula sa performance anxiety, yung pakiramdam na bawat galaw mo may huhusga. Oo, yung parang laging may nanonood. Yon, kapag alam mo ang trabaho mo ay maging tapat sa proseso at ipaubaya sa Diyos ang resulta, biglang nawawala yung bigat. Mas makakagalap ka ng malaya, mas magiging creative ka, kasi hindi ka naalipin ng opinyon ng iba o ng takot na magkamali. Wow. Ang focus mo na lang ay sa kalidad ng trabaho mo araw-araw, hindi sa kalalabasan nito sa dulo. Binabago nito ang lahat, promise. Naalala ko tuloy yung sinabi sa Ecclesiastes 7.8. Ang katapusan ng isang bagay ay mas mabuti kesa sa simula nito. Ang layo sa kultura natin, di ba? Sobra, palagi tayong excited sa chapter 1, sa first day, sa grand opening, pero bihira nating pag-usapan yung the end. Paano ba ipinapakita ng mga kwento sa Biblia tong ideya na mas mahalaga ang pagtatapos? Nako, napakaraming halimbawa. Kunin na lang natin si Apostol Pablo. Kung mayroon mang may karapatang magyabang sa resume, siya na yon. Talaga naman. Itinaguyod niya ang Kristyanismo sa buong Roman Empire. Pero sa dulo ng buhay niya, sa 2 Timothy 4.7, anong sinabi niya? Hindi niya sinabing, ang dami kong na-convert o tingnan mo yung mga simbahan ko. Ang sinabi niya ay, nilabanan ko ang mabuting pakikipaglaban, tinapos ko ang takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Grabe.
Puro pandiwa na tungkol sa pagtitiis at pagpapatuloy. Laban, takbo, ingat, Walang binanggit na numero? walang statistics. Ang sukatan niya ay kung paano niya tinakbo yung karera, hindi kung nanalo ba siya sa paningin ng mundo. Yun mismo, At hindi lang siya, tingnan mo yung buong kabanata ng Hebrews 11. yung Hall of Faith. Oo, yung Hall of Faith. Ang mga bayani doon, hindi yung mga minsan lang gumawa ng isang malaking himala. Ang pinararangalan doon ay yung mga namatay sa pananampalataya. Ano ibig sabihin nun? Marami sa kanila, hindi man lang nasilayan yung katuparan ng mga pangako. Wow. Ipinapakita nito na sa paningin ng Diyos, ang pagsimula, pangkaraniwan lang. Lahat tayo kayang magsimula. Pero ang pagtatapos ng may katapatan, yun ang pambihira. Yun ang tunay na ginto. Okay, so kung endurance at pagtatapos ng maayos, ang goal, paano tayo magte-training para dyan? Kasi parang lahat ng nakikita natin sa paligid mula business gurus hanggang life coaches, puro bilis, puro hustle culture. Puro skill up agad. Oo, paano tayo lalangoy ng kontraagos dyan? Dito na pumapasok yung isa sa pinakamahalagang konsepto mula sa source. Formation before function. Formation before function. Sa madaling salita, paghubog muna bago ang pagganap. Bago mo itanong anong dapat kong gawin, ang mas mahalagang tanong pala ay sino ba dapat ako? Ang kahandaan, hindi lang yan tungkol sa skills or kakayahan. Hindi lang sa galing. Hindi. Tungkol ito sa pagiging angkop ng panloob na buhay natin, ng character, ng emosyon, ng spiritualidad, sa bigat ng panlabas na tawag sa atin. So parang sinasabi na hindi sapat na magaling ka sa ginagawa mo. Kailangan ikaw mismo bilang tao, matibay ka. Exactly. At kung i-connect natin to, ito yung pattern sa buhay ng halos lahat ng mahalagang tao sa kasaysayan, lalo na sa Biblia. Dumaan sila sa tinatawag na hidden seasons. Hidden seasons? Mga mahahabang panahon ng paghahanda na hindi nakikita ng publiko. Si Moises, 40 years sa deserto ng Midian, nag-aalaga ng tupa. 4 na dekada? Siyempre, yung pinakamatinding halimbawa, si Jesus. 30 taon ng tahimik na buhay sa Nazareth, isang karpintero sa isang maliit na bayan. Bago yung 3 taon ng pampublikong ministeryo niya. Alam mo, hindi lang to sa Biblia nangyayari, no? Naisip ko ngayon yung isang world-class chef, marahil gumugol yun ng 10 taon sa paghiwa lang ng sibuyas sa isang mainit na kusina. Bago pa man siya nakilala? Oo, o isang author na sumulat ng 4 na nobela na walang pumansin bago naging bestseller yung pang-5. Yon. Yun pala ang mga modernong hidden seasons. Hindi sila pagkaantala. Hindi sila pagkaantala, sila mismo ang pagbahanda. Sila ay mahalagang panahon ng paghubog. Gets? Dahil ayon sa source, ang kapangyarihan na hindi hinubog ng karakter ay palaging mapanganib. Anong ibig sabihin nun? Kapag binigyan ka ng impluensya o posisyon na hindi pa kayang dalhin ng iyong panloob na buhay, doon nagsisimula ang mga problema. Pride, corruption, burnout. Parang pagtatayo ng skyscraper sa isang pundasyon na para lang sa bahay kubo. Siguradong babagsak. Siguradong babagsak. Okay, gets ko na. Slow down. Unahin ang character bago ang career. Ang ganda pakinggan. Pero sa totoo lang, paano mo gagawin yan? Kung may deadline ka sa trabaho, may quota kang kailangang abutin, may mga bills ka. May mga bayarin. Oo. Parang ang hirap isabuhay niyan kung walang sistema. Kakainin ka talaga ng mga demands ng buhay. May practical bang paraan para dito, based sa mukha source? Meron. At ito yung nagustuhan ko sa mga source. Hindi lang siya puro teorya. May practical na gabay. Ipinakilala dito yung konsepto ng rule of life. Rule of life. At huwag kang matakot sa salitang rule. Hindi to listahan ng mga bawal. Hindi legalismo. Hindi. Inilarawan ito sa source bilang isang scaffolding for obedience. Isang balangkas na tinadayo mo sa paligid ng buhay mo para suportahan yung pagsunod mo sa katagalan. Scaffolding. So parang suporta habang itinatayo pa lang yung tunay na istruktura na yung karakter natin. Yun na yun. Ano-ano bang mga haligi ng scaffolding na to? May 4 na pangunahing bahagi. Una, panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi to yung 5 minuto lang kung kailan ka may oras. Hindi pampatak lang. Hindi
Sinasadya to. Paglaanan ng oras sa umaga, bago mag-check ng email, sa tanghali, habang lunch break, o sa gabi. Ito yung pundasyon. Pangalawa, trabaho at serbisyo. Ito yung pagbabago ng pananaw na ang trabaho mo, kahit ano pa yan, ay isang paraan para maglingkod at mag-alay sa Diyos. Ginagawa mo ng mahusay hindi para mapansin ng boss mo, kundi dahil ito yung pagsamba mo. Okay, yung dalawang yun medyo pamilyar. Ano yung dalawa pa? Ang pangatlo, ito yung radical sa hustle culture natin, pahinga at Sabbath. Yan ang hirap. Yan ang hilab. Ito yung sinasadyang pagtigil sa trabaho para magpahinga, mag-enjoy, muling kumonekta sa Diyos at sa mga mahal sa buhay. Sabi ng source, hindi to luho, spiritual discipline to. Protection. Protection mo laban sa burnout. Sa pang-apat na marahil yung pinakamahirap para sa marami sa atin, community and accountability. Hindi tayo dinisenyo para mabuhay mag-isa. Kailangan natin ng mga mentor na gadobay at mga kaibigan na may karapatang sabihin sa atin ng totoo, kahit masakit. Yung mga magtatanong ng kumusta ka na talaga. At hindi makukontento sa sagot na okay lang. So itong rule of life pala parang isang training regimen para sa marathon ng buhay na sinabi mo kanina. Yun. Hindi siya para mag-perform at manalo sa sprint, kundi para magkaroon ka ng lakas para makatapos ng maayos. Yun na mismo. At kapag sinimulan mong isabuhay ang mga ritmong ito, may isang kamanghamanghang bagay na nangyayari. Nagkakaroon ka ng kalayaan. Dito na tayo pumunta sa pinakamalaking pagbabago ng pananaw. Ang trabaho o ministeryo mo, hindi na isang performance para makuha ang approval ng Diyos o ng ibang tao. Sa halip, nagiging isang participation o pakikilahok sa kanyang ginagawa sa mundo. Anong ibig sabihin ng kalayaan na yun sa araw-araw na buhay? Paano yun nagmamanifest? Una, kalayaan mula sa pag-aalala tungkol sa mga resulta. Kasi nauunawaan mo na ang trabaho mo ay magtanim at magdilig, pero ang Diyos ang nagpapalago. Hindi na nakasalalay sa iyo lahat. Hindi mo na pinapasan yung mundo. Hindi na. Pangalawa, kalayaan mula sa pressure na patunayan ang sarili mo. Hindi mo na kailangan magpakitang gilas para i-justify yung existence mo kasi ang halaga mo ay hindi galing sa nagagawa mo. At panghuli, Nagkakaroon ka ng bagong pagtingin sa mga kabiguan at paghintay. Yung mga panahon na hindi ka napapansin, na na-reject ka o na palpak ang proyekto mo, hindi na to sinyalis na tinalikuran ka ng Diyos. nagiging ano na sila? Ito na ngayon ay mga pagkakataon para sa formation. Mga pagkakataon para hubugin yung karakter mo. Grabe, yung mga halimbawa na binigay sa source dito nakakatindig balahibo. Si Noah, Si Noah. nagtayo ng arko sa loob ng maraming dekada. Isipin mo, araw-araw siyang nagpupuktong ng kahoy habang pinagtatawanan ang lahat at wala man lang ni isang ulap sa langit. Oo, o si Jeremiah na nangaral sa Israel ng 40 years. Ang resulta, mas lalo lang tumigas yung ulo ng mga tao at ipinatapon pa siya. Sa sukatan ng mundo, failure sila. Total failure. Walang book deal, walang speaking engagements, walang followers. Wala. Pero sa paningin ng Diyos, sila ang huwaran. Bakit? Bakit? Dahil sila ay nananatiling tapat, ang katapatan nila ang kanilang tagumpay. Yun ang sukatan sa kaharian ng Diyos. Hindi yung laki ng budget, hindi yung bilang ng likes, kundi yung tahimik, hindi napapansin, pero matatag na pagsunod sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Kung pagsasama-samahin natin lahat ang buong pag-uusap na ito ay isang paanyaya na baguhin natin yung ating scorecard. Tama. Na itapon na natin yung scorecard ng mundo na base sa bilis, kasikatan at resulta. At palitan natin to ng isang mas simple pero mas malalim na sukat. Ang tanong, hindi na lang ano ang nagawa ko, kundi sino ako habang ginagawa ko ito. Nanatili ba ako mapagkumbaba? Naging mabuti ba ako sa mga kasama ko? Iningatan ko ba ang integridad ko kahit walang nakatingin? At para sa yon na nakikinig sa amin ngayon, iiwanan ka namin ng isang mapaghamong tanong mula sa source para sa sarili mong pagninilay. Heto yon, kung walang magbabago sa posisyon mo, sa sweldo mo, o sa level ng influence mo sa susunod na 5 taon, pero sa loob ng 5 taon na yon ay lumabo ka sa iyong karakter, pag-ibig at katapatan sa Diyos, may tuturing mo ba itong isang matagumpay na 5 taon? Wow!
Ito yung tanong na nagtuturo sa atin ng pagiging tapat, hindi yan isang malaking tropeyo na nakukuha lang sa finish line. Sa halip, isa itong buhay na dahan-dahang ipinamumulay sa harap ng Diyos araw-araw. Sa paraan ng pagsagot mo sa email, sa pasyensya mo sa iyong anak, sa pagpili mong maging tapat kahit pwedeng mandaya. Diyan, sa mga maliliit at hindi nakikitang bagay, doon pala tunay na nananahan ng isang buhay na nagtapos ng maayos.